Nasa ikalibang araw na ang gyera sa pagitan ng Israel at Iran. Pinangangambahan ngayon ang epekto sa ating ekonomiya kung lalala pa ito. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. Kinababahala ngayon ang banta ng mas mataas na inflation sa Pilipinas dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa global market. Babala ng mga eksperto, ang pagpapatuloy ng sigalot sa pagitan ng Israel at Iran ay maaaring magpabigat sa presyo ng mga bilihin. For every $10, kumusta yung magiging pag-pick up ng inflation? Siguro mga 0.2 to 0.3 percentage points. Pero ano yan, kung mag-sustain siya on a yung parang on a monthly basis, no, for a given month, number of months, yung 1.9 na year-to-date average, mag-pick up yan ng mga 2.1, 2.2. Ayun yung impact niya. For June, I was actually looking at 1.2%, but most likely I'd probably look at it flat at 1.3%. But between now and year end, if this conflict continues over 3 months, then we will probably be heading towards that, again, within the 2 to 4%. So most likely closer to 2.5%. Will probably be our year-end. Umaakyat ang presyo ng langis sa pangamba na posibleng magsara ang Strait of Hormuz na dinaraanan ng 20% ng global oil supply. There, so if they close that, there will be a shortage and therefore prices will go up. So we will get hit by a double whammy of higher coal prices, and of course that will mean higher, higher coal and fuel prices. So it's a little scary. It will be hard for us countries that are very oil and coal dependent. Mula sa halos $63 to $64 bago ang sigalot, sumirit na ang presyo ng langis sa halos $72 sa mga nakalipas na araw. Pabala ng mga eksperto, kung lalala ang digmaan at maantala ang supply, maaring tumaas pa ang presyo sa higit $80 at magdulot ng pagtaas sa mga bilihin at paghina ng piso. We're really vulnerable because we import most of our oil coming from the Middle East. So if the Straits of Hormuz there will be some disruptions, then definitely there could be delays in the supply. So it could affect not just the Philippines but the rest of Asia, no? And the rest of the world. So we're really vulnerable. Sa ngayon, nagsisimula ng maramdaman ang paghina ng piso. Since April 30 nga, the peso has depreciated by 1 peso na, di ba? 56 something, 60 na yata tayo, so over 1 peso. Ang stock market naman nasa low 6,000 levels sa ngayon at umaasa si Francisco na hindi na ito bababa pa, maliban kung magtuloy-tuloy ang gulo. Pero kung magkakaroon ng de-escalation at maayos ang trade barriers, maaring umangat pa ang index ng 8% o umabot sa 7,000 sa loob ng 6 na buwan. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.